Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Oh, ito. Panalo si Senadora Risa. Panalo si Senadora Risa doon sa reklamo niya, doon sa alias Rene. Yung alias Rene na yon, alias Rene, inaakusahan niya si Senadora Risa na binayaran daw siya para magtestigo laban kay Kibuloy at kay Duterte. Ganon ang mga paninira na ginawa niya na pinagsasabi niya nung alias Rene na yon. Yung alias Rene na yon ay nagpa-interview sa national media, present nila Topacio sa kanila Torion. Pinipresent ito nila Attorney Israelito Torion at sa kanila Topacio, mga abogado nila Duterte at nila Kibuloy, na si Risa Hontiveros si Senadora Risa, binayaran itong alias Rene na ito. Binayaran daw ito ng milyon para magtestigo labang kay Kibuloy at kay Duterte. Kaya yung pag-appear nito doon sa hearing ng Senado sa committee ni Senadora Risa Hontiveros tungkol sa investigasyon kay Kibuloy, yun daw ay dahil binayaran siya. Sabi nitong alias Rene na ito. Pero hindi yan pinalampas ni Senadora Risa. Kinasuhan ni Senadora Risa ang nasabing individual na ito ay nagsisinungaling. Perjury. Kasi may sinumpaang salaysay ito at ngayon ay binabawi niya yung kanyang sinumpaang salaysay. Ngayon, nanalo si Senadora Risa dyan. Pagdating sa DOJ, nakita ng DOJ na mayroon ngang probable cause. Ang reklamo ni Senadora Risa laban dito kay alias Rene ay may probable cause. Kaya nirekomenda ng DOJ na kasuhan itong si alias Rene. Hindi namin na at an earlier time, I think this was the later part of January, we did come out with a resolution also as against the witness referred to dun sa kaso na pinahin ni Senator Hontiveros, which is against Michael Murillo, which was also resolved by the department, but we made a recommendation to indict or to charge Michael Murillo for cyber libel. Tama lang yun. Tama lang yun. Kasi ang ginagawa nitong kampo nila Kibuloy at ni Duterte, sinisira nila ang kredibilidad ni Senadora Risa. Kasi linaw, napaka makatotohanan, napakabigat ng mga lumabas doon sa investigasyon ng Senate Committee ni Senadora Risa Hontiveros labang kay Kibuloy at kay Duterte. Para sirain yung kredibilidad ng komite ni Senadora Risa, sirain yung mga lumabas doon sa investigasyon na yon, pinapalabas nila na kumuha si Senadora Risa ng mga testigong binayaran niya. Ito ngang si alias Rene. Actually, related pa ito doon sa ICC. Mayroon pa itong sinabi si alias Rene na mayroon daw siyang mga nakita doon sa safe house na pinagdalhan sa kanya ni Senadora Risa. May nakita daw siya doon ng mga testigo, nakausap niya daw, at yung mga testigo daw na yon ay testigo na pupunta ng dahig dahil magtitestigo naman laban kay dating Presidente Duterte. Kaya kumbaga itong si alias Rene, ang pinapalabas niya na kahit yung mga testigo doon sa ICC ay mga bayad ni Senadora Risa. Kaya matindi ang mga paninira nito kay Senadora Risa, nito ni alias Rene. Kaya lang mabuti naman at sa panig ng DOJ, naniwala sila na ito ngang si alias Rene ay nagsisinungaling sa pagsabing binayaran siya ni Senadora Risa. Sa findings ng DOJ, mas pinaniwalaan ang mga sinabi ni Senadora Risa. Kaya matutuluyan na ng kaso ito. Matutuluyan na ng kaso ito, itong alias Rene na ito. Dapat nga pati yung mga kumilos para ito'y
bumaliktad sa kanyang mga itong mga pinagsasabi na ito ni alias Rene. Kung halimbawa involved diyan sa mga ginagawa nito ni alias Rene ang mga nagmaniobra o gumalaw, kumilos para maging ganyan ang mga testimonya ni alias Rene ay sila Topacio, sila Torion, dapat kasuhan din yan. Dapat kasuhan din yan ni Senadora Risa Ontiveros. Anyway, malalaman natin yan. Baka pag sukol itong si alias Rene ay magsabi ng katotohanan kung sino ang sa kanya, nagturo sa kanya na idiin si Senadora Risa. Kaya yung mga DDS na nagsasabing pahiya daw si Senadora Risa, hindi totoo yan. Dahil sa kasong ito, sa DOJ, kinatigan ng DOJ ang reklamo ni Senadora Risa Hontiveros dito sa nagngangalang alias Rene. Mabigat ang mga nito ang mga testimonya nito. Ang sinasabi niya, binayaran siya. Samantalang ang totoo, ayon sa records, ito yung unang kumunta kay Senadora Risa Hontiveros. Mayroong mga proof ng mga emails nito. Present na yan ni Senadora Risa Hontiveros sa press conference. Unang kumontak itong alias Rene na ito sa tanggapan ni Senadora Risa. May mga email siya. Nabasa natin yan kasi present ni Senadora Risa yan sa kanyang press con. Kumukontak itong alias Rene, nagsasabi kay Senadora Risa na gusto niyang magtestigo laban kay Kibuloy kasi marami siyang gustong ilantad tungkol sa mga pinagagawa ni Kibuloy. Nung una nga ayaw ni Senadora Risa pero mapilit ito. At saka sinabi niya talaga na totoo daw ang kanyang mga sasabihin. Ngayon, tinanggap naman ni Senadora Risa yon. Mayroong yan sa email, yung mga email niya sa opisina ni Senadora Risa. Tapos ngayon, biglang bumaliktad. Ang pinalalabas niya, pinilit lang siya at binayaran. Malamang kinausap ito ng mga abogado ni Kibuloy, itong si Rene. Binayaran siguro ng malaking pera. Kaya lang buti na lang si Senadora Risa hindi pinalampas yun. Kinasuhan niya rin ito sa DOJ at ngayon nanalo si Senadora Risa Hontiveros. Kaya sana maparusahan itong alias Rene na ito. Pag nasukol ito, sana isabi niya kung sino yung mga nasa likod ng mga ginagawa niyang yan. Yan, para maparusahan din. Kung mga abogado yan, maparusahan, madisbar. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.